ang pagbabalik ng ermitanyo. Maya-maya pa, lumapag ang isang mambabarang sa kanilang harapan. Dala-dala ang animoy baon ng niyog na may langis sa loob. Napakalaki din ang tungkod ng hawak nito na mayroong bungo ng animoy tao. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang nilalang, doon nila napansin ang kayumangging balat nito na para bang kulay lila. Halos lubog na din ang mga mata ng matanda at meron itong pangkatutubong kasuotan. May nakatali din itong supot sa kanyang bewang na merong mga insektong hindi pangkaraniwan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanilang mga atensyon sa mga mambabarang na patuloy na lumapit sa kanilang angkan. Batid kung ikaw ang pinuno ng uri rito, maaari bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Manong Duming. Nang marinig naman ito ng matandang mambabarang, bigla naman itong ngumisi sa kanya habang nagsasabi ng, Ako nga ang pinuno. Bakit? Di pa man ito tapos sa kanyang pagsasalita, bigla naman itong naantala nang masipat nitong naglalaho si Manong Duming sa kinatatayuan nito at ang kasabay nito ang paglitaw sa kanyang harapan habang buong lakas na hinawakan ang liig ng matandang mambabarang. Pinapasabi ng asawa ng kaibigan ko na salamat sa sakit na binigay mo, wika ng ermitanyo habang tangan-tangan ang liig ng nilalang. Matapos ang mga bagay na yon, walang pagdadalawang isip naman yung ibinalibag sa lupa habang patuloy na pinagsasapak ang pagmumukha nito. Nang masipat naman ito ng mga mambabarang na papalapit, buong lakas naman nilang sinunggaban si Manong Duming. Sa pagbabakasakaling magagawa pa nilang maligtas ang buhay ng matandang mambabarang. Ngunit kahit anong pagkalmot at hawing gawin nila dito, wala silang kakayahan upang ito ay mapangibabawan. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na rin nila Nuling tumulong upang wakasan na ang mga mambabarang na patuloy na dumarami sa baryo. Hindi naman naging mahirap sa kanila na lipulin ang angkan ng mga mambabarang dahil inaasahan na nila na mahihina na ang mga kakayahan nito pagdating sa kahit na pisikal na kumbate base sa bilog ng buwan na yon. Halos tumatagal lang ng 10 minuto ang kanilang pakipaglaban upang tuluyang malipol ang mga mambabarang na lahat sa baryong yon. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tanging ang pinunong mambabarang na lamang ang natitirang buhay na hawak-hawak ni Manong Duming. Ang ilan sa mga ito ay nilamo na ng mga barang nitong si Mang Carpio upang maging silbing pagkain sa loob ng ilang araw ng mga alaga nito. Habang nagpapahinga sila Mang Carpio at Danilo, panay naman ang pagmamasid nila kay Manong Duming at Nuli na patuloy na pinahirapan ang mambabarang na kanilang nadakip. Napagpasyahan nilang hindi na yon pakialaman dahil hindi na ito maawat, lalo na't sa kanyang ina pa ito nakagawa ng pagkakamali na walang kalaban-laban. Mang Carpio, mukhang galit na galit pa rin hanggang ngayon si Nuli wika ni Danilo habang pinagmamasdan ang kanyang kaibigan na pinahirapan ang matanda. Oo nga, Danilo. Ngayon ko lang ito nakikitang galit na galit
Siguro hayaan na lang natin. Baka maya-maya, kumalma na rin yan. Sagot naman ni Mang Carpio. Matapos nilang mag-usap, bigla naman nilang nasipat si Nuli na umihip ng isang salita sa kanyang tabak na siyang mabilisan nitong hiniwa sa dibdib ng mambabarang. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo, demonyo ka. Kaya pala mahihina lang ang binibiktima ninyo. Dahil mahihina lang din ang kaya ninyo. Katawa-tawa na isipin na may lahi ka ng isang aswang pero hindi mo naman nagagamit sa laban. Wika ni Nuli habang dahan-dahan na inaangat ang katawan ng aswang na mambabarang. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, tanging pag-ubo lang naman ng dugo ang nagawa ng mambabarang habang patuloy nitong inilaylay ang kanyang braso. Magaman nagpupumiglas pa ito, hindi yun sapat para mapangibabawan niya ang malakalabaw na lakas ni Nuli. Si Manong Duming noon, nakaupo lang habang pinagmamasdan ang ginagawa ng kanyang disipulo. Ilang minuto pa ang lumipas, muli siyang ibinalibag ni Nuli sa lupa at kasabay nito ang pag-apak niya sa katawan na para bang isang lantang gulay. Paulit-ulit itong ginagawa ni Nuli hanggang sa dumating ang puntong ramdam na niya ang pagdikit sa lupa ng mga balat nito. Nang masipat niyang hindi na mapangibabawan ang katawan ng mambabarang, agad niya itong dinala sa kinaroroonan nila Mang Carpio upang bigyan ng panghuling parusa. Manong, utusan mo nga itong gumagapang papalayo sa baryo hanggang siya ay magsisi sa kanyang ginagawa. Dahil kahit anong bugbog ko rito, tinatawanan lang ako eh. Wika ni Nuli. Nang marinig naman ni Mang Carpio ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo at hinarap ang mambabarang. Tinititigan niya ito ng maigi sa mata at agad binigyan ng utos alinsunod sa kagustuhan ni Nuli. Matapos niya itong gawin, nag-umpisa ng maglakad ang nilalang na parang labag na labag sa kanyang kalooban. Pagdating ng mambabarang sa mga nagsitaasang damo, panay naman ang ginagawa nitong pagsigaw dahil sa hapdi ng kanyang mga balat sa tuwing tumatama ang talim ng mga damo. Hindi naman ito gaanong pinansin nila Danilo dahil may mga bagay pa silang kailangang bigyan ng atensyon sa lugar na yon. Nang maramdaman nilang sila na lang ang naiwan sa baryo, ninais nilang itago ang lahat na karunungan na iniwan ng mga ito. Si Manong Duming ang humawak sa lahat ng karunungang yon na siyang inaasahan nilang magagamit pa sa paglipas ng panahon. Bago nila iniwan ang lugar, sinunog nila ang lahat na kubong nakatirik sa nakatagong baryo na yon upang hindi na ito magawang matirhan ng ibang elemento. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang nasilaban ang lahat na kubong nakatirik sa lugar na yon, na siya namang naghuhudyat sa kanila upang lisanin na ang lugar. Tayo na mga kasama, umuwi na tayo. Wika ni Manong Duming habang pinagmamasdan nila ang baryo. Nang marinig naman ito nila Nuli, mabilisan naman silang nagbalot ng kanilang mga gamit na nakuha sa baryo ng mga aswang at mambabarang. Habang binabaybay nila ang daan papalabas ng gubat, panay naman ang pagpapalipad nila ng hangin ng mga usal upang masigurong maikubli sa mga paningin ng mga ordinaryong likas
ang anumang bahid ng dugo sa lugar ng digmaan. Pagdating nila sa tuktok ng burol, di kalayuan sa baryo ng mga mambabarang, ninais nilang mananatili doon upang magpalipas ng buong magdamag. Kampante silang walang ibang mga nilalang ang makisawsaw sa kanilang pagpapahinga, dahil nabulag na ang lahat na engkanto na naroon. Sa paglalim ng gabi habang natutulog sila Nuli, bigla naman niyang nasipat ang katabi ni Mang Carpio sa patay na punong inuupuan nito. Pagsilay niya sa pagmumukha ng nilalang, doon niya nasipat sa kauna-unahang pagkakataon ang mukha ng kapre na patuloy sa paghit-hit ng kanyang tabako. Manong, ano yan? Sino yung kasama mo? Tanong ni Nuli habang dahan-dahang bumabangon. Hayaan mo lang ito, Iyo. Nakikiusap lang sa akin. Sa katunayan, kanina pa kaming nag-usap dito tungkol sa kasamang ginawa sa kanila ng angkan ng mga mambabarang. Nagpapasalamat sila sa atin dahil kahit papano maging mapayapa na ang kanilang paninirahan. Sagot naman ni Mang Carpio habang patuloy na yumuyup-yup ng kanyang tabako. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman silang lumapit sa kinaroroonan nito upang magmasid sa buong paligid. Di rin naman siya makatulog sa lugar na yon dahil sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Habang pinagmamasdan nila ang natutupok na baryo ng mga mambabarang, bigla namang nabaling kay Mang Carpio ang kanyang atensyon nang magwika ito ng, Iyo, tingnan mo ang baryo gamit ang ikatlo mong mata. Siguradong hindi ka maniniwala sa iyong makikita. Matapos nitong makapagsalita, agad namang binuksan ni Nuli ang kanyang ikatlong mata at kasunod nito ang pagsilay nila sa mga puting kaluluwa na unti-unting umalis sa baryo ng mga mambabarang. Sa patuloy ng kanilang pagmamasid, halos nakapagtataka sa kanila kung bakit mga puting kaluluwa ang nagpapakita. Inaasahan kasi nilang mga itim na kaluluwa ang nakatira doon at mga impaktong nagsisiliparan sa kalangitan. Alam mo ba kung bakit maraming puting kaluluwa ang lumitaw sa lugar na yan? Sa kabila ng kanilang kasamaan? Tanong ni Mang Carpio habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Hindi humanong Bakit ho ba? Pabalik na sagot ni Nuli. Nang marinig ito ni Mang Carpio, agad naman itong lumingon sa kanya habang sumasagot ng, dahil sa dating simbahan ang buka ng baryo na yan noon, nung tinitiran pa ito ng mga mabubuting tao. Alam mo kasi, Iyo, kapag isang banal na simbahan ang nakatirik sa isang baryo, may kakayahan itong gumagawa ng milagrong pagbutihin ang masasamang nilalang na napaslang doon. Kaya ganyan kahalaga ang mga simbahan sa bawat parte ng mundo. Kaya dapat lang natin itong pag-ingatan at bigyan ng respeto. Wika ni Mang Carpio. So mga karmitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. So grabe no? Nagawa nilang mahanap ang bumarang sa kanyang ina. Siguro, ngayon lang din natin narinig na ganon kagalit si Nuli nung mabarang ang kanyang ina. Siguro kahit sino naman, di ba? Talagang magagalit sa ginagawa ng mga mambabarang na yon. At sa mga susunod na yugto, yung mahilig sa kwentong sabong dyan, pakiabang. Dahil may makakalaban na naman ang pangkat nila Nuli sa lugar ng sabungan.